Samantala, hinikayat ni Pangulong Aquino ang lahat ng ASEAN leaders para sa pagsusulong ng interes ng lahat sa ilalim ng unawaan at respeto. Iniig ito ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa 18th ASEAN-China Summit kaugnay ng isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Hinikayat ni Pangulong Aquino ang lahat ng ASEAN leaders para sa pagsusulong ng interes ng lahat sa ilalim ng unawaan at respeto. Sinabi ito ng Pangulo sa ginanap na 18th ASEAN-China Summit kung saan sumentro ang pahayag kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China. Git ni Pangulong Aquino, dapat manatiling umiral ang matagal ng maayos na ugnayan ng mga bansa sa rehiyon, kaakibat ang makatotohanang dialogo sa usapin. Katulad ng Pilipinas sa China, may inaangking teritoryo sa Spratlys ang Taiwan, Brunei, Vietnam at Malaysia. Dagdag pa ng Pangulo, makalipas ang 13 taon, panahon na para silipin ng mga leaders ang sinusulong na pagbuo ng ASEAN Code of Conduct on the South China Sea. Paliwanag pa ni Pangulo Aquino, bilang may pinakamatandang sibilisasyon at may pinakamalakas na ekonomiya sa Asian region, dapat pangunahan ng China ang pagtiyak sa katatagan ng seguridad sa rehiyon. Nanindigan rin ang Pilipinas na hindi dapat pahintulutan ng reclamation activities ng China sa West Philippine Sea. Ipinahagi ito ng Pangulo sa harap na rin na inihaing reklamo ng Pilipinas sa International Tribunal ukol sa Sea Row laban sa China. Git ni Pangulo Aquino, nananatili ang posisyon ng Pilipinas na resolbahin ang usapin sa mapayapa, diplomatiko at alinsunod sa itinatadhana ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Nauna nang sinabi ni Pangulo Aquino na gagamitin niya ang huling pagkakataon niyang dumalo sa ASEAN na isulong pa rin ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Kuala Lumpur, Malaysia.